Breaking news po mga kababayan, grabe ito. Another strike po ng mga ralista ng mga kababayan natin na galit, sinugod at binomba ulit itong mga diskaya. Napakaraming tao po dito sa compound at harapan ng St. Gerard Building na talagang binabato na naman sila ng sandamukal na bomba na putik. Grabe mga kababayan, galit na sila. Ito po ang balita. Talagang nagkakagulo sa Pasig. Parang next to Indonesia na po ang Pilipinas. Napakatindi na po ang galit ng mga Pilipino sa mga pangungurap gaya ng mga diskaya. Ito na po ang pasabog natin. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan at ano ang panawagan ng mga rallyista? Ella, katatapos lamang ng isinagawang demonstrasyon dito sa labas ng St. Gerard Construction. Ngunit kasabay ng pagkalampag ng mga rallyista dito, dumedepensa rin yung mga empleyado na nasa loob ng establishmento at sumisigaw din habang nakikisigaw yung mga protester dito sa labas ng St. Gerard Construction. Muling nagkaroon ng kilos protesta sa labas ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ngayong araw, nasa 100 mga rallyista ang nagpunta rito upang ipanawagan na gawing accountable sina Sara at Curly Diskaya kasunod ng pagkakaugnay bilang mga contractor sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Dagdag pa nito, may sapat na dahilan kung bakit nagagalit ngayon ang taong bayan, lalo na anya ang mga kabataan dahil napupunta umano sa korupsyon ang bilyong-bilyong halaga ng kaban ng bayan. Panawagan ng grupo, hindi sapat na ilagay lamang sa travel bulletin ang mga ito, kundi dapat ding tanggalin ang kanilang accreditation. Kailangan na rin anyang i-freeze ang assets ng mga diskaya at iba pang mga sangkot na kontraktor bago pa mailipat o maipasa sa ibang pangalan. Samantala, mayroon ring mga pulis mula sa Eastern Police District ang nagbantay sa paligid. Ayon kay Eastern Police District Chief of Police Colonel Hendrix Mangaldan, naging maayos ang isinagawang demonstrasyon. Aniya, normal at conservative deployment o hindi lalagpas sa 100 pulis ang nagbantay dito, habang mayroon ding kinuhang permit ang protest group mula sa City Hall. Pagbibigay linaw nito, ang presensya ng mga pulis sa lugar ay para sa peace and order o upang masiguro na nananatiling mapayapa ang mga isinasagawang demonstrasyon. Ella, pagtitiyak ng Eastern Police District, patuloy silang nakamonitor dito sa paligid kung sakali man na mayroon pang maganap o mayroon pang mga susunod na demonstrasyon na mangyari dito. Ayan mga kababayan, napakatindi na po ng kaganapan ngayon. Talagang binibira na sila at binobomba na sila ng mga taong bayan. Na galit dito sa nangyayaring nakawan. Itong mga diskaya kasi kaya sila po yung pinaka-primary na pinag-iinitan ngayon ng mga kababayan natin na talagang nakaranas po ng matinding baha nung kasagsagan po ng bagyo. Itong mga diskaya kasi ang nagbandera ng kanilang sariling hukay. Itong mga diskaya kasi mga kababayan, sobrang yabang nila. Sila po mismo ang nagbigay daan sa kanilang buhay na maging ganito yung sitwasyon nila. Dahil po pinakita po sa social media ang kanilang magagarbong buhay. Kung hindi nagyabang ito at hindi nagpa-interview sa iba't ibang mga media gaya nila Corina at Julius Babaw at mga vlogger na nabayaran dito, iyan po yung mga sinasabi ng mga chismosa na nagpaparatang na nabayaran di umano si Corina. So dito mga kababayan, kaya sila po ang pinag-iinitan ngayon na ito po ang tinatanong ng mga diskaya. Bakit kami ang pinag-iinitan? Diskaya, kaya dis.
Kasi naman, attorney, itong abogado nila tanong ng tanong, hindi ka ba naman kupal ka na, debobo ka, sabi ni Toribio. Nagtatanong ka pa kasi itong mga diskaya ang mga nagyabang ng kanilang mga sports car na 40 na milyones ang halaga, mga Hermes na nagmamahalan. Kaya hindi mo masisi kung bakit silang pinag-iinitan ngayon. 'Di ba mga kababayan? So yan po ang sinasabi dito. Ano sinasabi ng mga komento? Tama lang yan para justice, para sa mga Pilipino na naghirap at dami nang namatay sa mga pagbaha. Kalampagin din ang mga bahay ng mga congressman. Halatang organized tong mga to. Magkano kayang bayad? Akbayan mga kasabwat ni Saldico. Baka nga ito yung inutusan ni Saldico para ma-derive yung atensyon sa mga diskaya lang. Mga kababayan, mga rebelde pala nagprotesta. Ayan ang sinasabi natin dito mga kababayan. So ano ang masasabi po ng mga kababayan natin na talagang umpisa pa lang na pinagbababato at binomba na ng putik itong bahay nila. So ngayon, itong mga diskaya nai-stress na po at sinabi ng abogado na agrabyado na. Bakit sila lang daw ang pinag-iinitan ng taong bayan? Kasi naman, kayo yung nagyabang, kayo yung kusang naghukay ng sarili nyong hukay para dito sa kamatayan na ito. Ibig sabihin, ito na yung katapusan ng inyong... Ibig sabihin, mga kababayan, di ba masayang masaya sila? Tumakbo pa sa politika. Na nagyabang sila na mas mayaman sila. Pinamukha nila sa mga Pilipino na patay gutom. Ngayon mga kababayan, habang bumabaha naman ang kayamanan nila. Kaya yung mga tao, sila po yung nakikita. Kasi nga po, binandera sa social media ang kanilang kayabangan. So anong masasabi ng mga kababayan natin? Eto na po, ang ganti ng api. Ngayon lang ako sasaludo sa mga aktivistang ito. Kasi minsan sablay ang mga ito. Selective. May pinipili. Pero ngayon mga kababayan, kakampihan ko ang mga ito. Kasi nga po, hindi dapat humupa ang isyong ito sa korupsyon na ito. Kasi bawat isang Pilipino, may ambag sa pera na ninakaw ng mga diskaya. Pati halaman, hablutin, pati mga upuan, kutsara, pinggan, mga damit, wala silang pag-aari dyan, mga pintura, atin yan, ultimo, plaka ng sasakyan, pera natin ang pinanggasto dyan. Yun pong sinasabi ng mga kababayan natin. So ano masasabi ng mga komento? Nako po, yan yung inutusan ni Saldico para yung issue sa kanya matakpan. Kasi si Saldico, nandun na sa Amerika. Hinahanap na ng Interpol, sabi ni Kayabyab. Yung mga congressman, sugurin nyo. Yung mga congressman na kontraktor, puntahan nyo rin ang mga bahay. Yun ang sinasabi ng mga comment. Isa dyan, si JJ Suarez, si Abante, Atras, yung congressman ni Garcia, ang mga may-ari ng kontraktor, yun ang sinasabi dito. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? Kayo naman ang mag-react. Kayo naman po ang bibigyan ng pagkakataon para makisali sa isyong ito. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Sana po, tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita dito. Hindi po lalamig ang isyong ito. Hindi parang kanin na pagkatapos mo lutuin, nagiging bahaw na po. Hindi po ganon. Ang korupsyon na ito, bawat isang Pilipino, kasapi tayo dito para mapagbayad sa kasalanan ang mga magnanakaw na ito. Kasama ng mga kontraktor, gaya ng mga diskaya. Ngayon na-stress na daw sila mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Mabuhay po.